ug sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:08. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Higala maing hapon ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagaydoro, alingiing init, dag-ong panlalagsa, banos ang init. Ingon na ang cycle sa dagan sa panahon. Murag imposible may tabo ang ulan-ulan. Si Bako, basin pug may tabo nga mag-ulan. Di man nato matagnaan gud ang dagan sa panahon. Busa katong dunay mga atop nga buslot sa luridaan na uplanggana kay aro nga dili mo pisik inigtagak unya sa kaning maga-uwan-uwan ha. Og sa mga area nga balahaan, bantay-bantay ta ato nang pangandaman. Alright, dito maglangan, karong po na daghan ta og ati manunon nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban. May hapon subli sa ato mga isa classmate na to, mga bag-o na to nga mga classmate sa special nga klase, special class sa Nuda Biritas, sa mga bag-o ug mga karaan na ato ni nga regular na to nga panagtagbo. Regular, mahimong special, gumikan lagi kay di man kada adlaw atong paghabagat dinhi sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Ang format sa mao nga programa mao pagpaminaw, pagbasa sa mga pautanang inyong iduso diri kanato nga may kalabutan sa mga butang legal din ga paningkamutan kana sa mao nga tulumanon sa mao nga programa nga mapasabot di kaninyo, ma-explain, mapasabot di kaninyo in a form of information and education. Makaasa mo nga ato kanang buhaton. Doon na sa kita YouTube channel sa Nuda Veritas, no? O angin natong dumdumon nga ang programang Nuda Veritas muluntad hapit mag-oras, labing taas mga 54 minutos, no? Nga mao nga pagpadagan sa programa, so pura gyud mo. Unya, dili angayan nga maminaw mo or mag-replay mo sa Nuda Veritas program pinagi sa YouTube kana bitawng ting trabaho. Ang akong advice de kaninyo kanang naana dayon ang katulog ninyo kay taas-taas magkugana. Di man gud ninyo masabtan kun putol-putol. Muna nga atong gipaningkamutan nga pasabot na to fully in details ang mao nga mga pautan ang inyong ipasupot din sa ato nga pagpanaguban sa atong tuluman. Unya, ako pong ipaybaw kining kagani na pag-abot na ko diha may gitunol ni Ricky nga kuan Jollibee, no? O ako pong gidawat pero wako kibaw og kinsay gapatod. So kinsa man tong nagapatod, i-text ko dire sa 0926 7702 557. Ako balik ko na. Paybaw ako nga imo ni kay atong i-acknowledge, no? 0926 7702 557. Aron nga mahibawan ako nga ikaw di ay kay murag lupig ko nene. Siya ray nakaila o nakaibaw nako, ako wa ko kaila niya o wa sa ko kaibaw niya. Di ba? O para patas ba? O, okay, na subli sa atong mga di pa kumpletong atong attendance sa usa ka classroom nato nga discussion sa atong special class nga Nuda Veritas. Pipila na kauna dire nga nagdala na og notebook. Mao si Buboy Tadim. Ingon siya, good afternoon Manager Frank, naminaw ta maminaw ta mga classmate TY. Si Ma'am Elizabeth Baselgo sudong pod nagapaminaw og si Oliver Ampong Nalwal mo ni mga punctual nunot sa iyang apelyido pod, no?
punctual ka siya sa ato nga klase. Sir Frank, gusto lang ko mangutana. Ako lang i-confirm gikan sa imo ang PAW or Public Attorney Office libre bagyod na siya if dito ko moduol o kung sa pribadong abogado pila kasagara bayad pinaka minimum nila nga professional law fee. Idot lang ato ni klaron unsa may kaso nga imong i-refer sugili sa ko no aron nga atong mahisgutan nato na mayo berha o nya si Marlon nagapaybaw nga present kuno siya ay bantog ra ka nang galingkod sa likod do si Marlon day na okay na sige present og naay atong mga wa pa dinhi makapaybaw nga present basin og busy basin og busy or dili ba wa ka review mo na nga maminaw lang gyud siya siguro dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. So mientras tanto maghuwat-huwat unahon nato pagtackle ang mga pangutana. Unsa nga kaso by the way ber ang imuha nga i-refer dito sa i-pre-qualify ka man kung mangayo kag tabang sa PAW sa Public Attorney's Office i-pre-qualify ka. Kanang i-assist ka pa angayan kabang tabangan labi na kung panalitan yutaan ka doon na kay income o niya ang income wala mo sobra sa ilahang maximum or limitation sa ato pa qualified ka pero kung mo sobra man panalitan dili ka qualified so ang imong kasong i-refer posible nga dili po nila dawaton manang magakahitabo si Ma'am Faye Mondia ingon siya Sir Frank og sa tanan good afternoon Sir Frank og sa tanan diha October na kayo sir may this month bring us genuine happiness and overflowing success bitaw ato man ang pangandoy adlaw-adlaw sa atong kinabuhi Ma'am Faye may hapon nimo diha unang hatagan natong pagtagad maoning pangutana diri sa 0926 7702 557 Anamis na ko diri nga tigtambong sa klase nga usahay busy mao si Ma'am Katrina Max. Alright, no da berita sir, mangutana unta ko ang akong lola na ayuta wala namo nakural karon sir. Among gipa-survey daghan man nakasulod nga mabalay. Amo silang giistoryahan sir nga ilang gibalayan ngayuta sa akong lola. Karon nasuko sila kay ila kunong napalit karon sir ang nagbaligya sa yuta patay na unsay angay namo nga buhaton sulbad no sayon naman o kining gasto lang gamay kay mahimo man nga ato kini ipa-resolve sa korte dili ni madala og diretso sa barangay. I'm pretty sure nga maawayan gini sa barangay nga level so pagita lang gyapon sa barangay paghuman diretso ta sa korte. Ang ato anini nga madto ta sa korte aron nga atong ipa-invalidate no atong ipatangtang ang validity kay dili man ni valido ang pagbaligya kadtong namatay na nga silbi mo nagbaligya sa yuta kay ang tag-iya ni imo man kang lula di man may tabo ubos sa atong balaod mahimong valid ang atong pagbaligya kung ang nagbaligya sa maong yuta, mao'y tag-iya. Pero kung katong namatay, dili siya tag-iya, unya napamatud-an, sumala sa mga papilis, nga ang imong lulag yun mo'y tag-iya, invalido ang maong absolute deed of sale. Now, dili ni basta-basta mahukman o madesisyonan nato nga invalido, kundili ato gini ipagi sa korte. Aron ang korte maunay maga-issue sa desisyon sa pagpamatuod nga invalid ang mao nga pagbaligya sa tao katong gingon nimo nga namatay na. Igon sa kini kay text man kanina I hope na minaw siya sa pagkakaron. Igon sa ba nimo ne kining baligya nga gikuha na ni Lord. Oo. Unya dayon once nga mag-file ta og kini nga kaso didto sa korte nga ipa-invalidate ang sale, ang pagbaligya dito sa korte, gusto ko nga naa kay mga attachment or mga document nini. Number 1, tax declaration sa mga yuta. Alright. Number 2,
certificate of title kung natituluhan man og galing. Number 3, kung doon na kay mga record sa pagbayad og buhis sukad sa nangaging mga katuigan hantod karon, i-attach ka na sa inyong sumbong ay file dito mismo sa korte. Ang tubong og tuyo ini ang pagprove nga tinuoray nga ang tagiya sa yuta imong lola og dili katungtuan na nga namatay. Ang makabaligya sa yuta kadto lang yung tag-iya. Mahimo nga dili tag-iya ang makabaligya sa yuta o real property kung doon na siya SPA, kung Special Power of Attorney nga notaryado. At take note ha, ang SPA once nga doon na Special Power of Attorney, kinahanglan nga notaryado ang SPA para kana siya maisip nga usa ka public instrument. Aro nga siya binding ngadto sa third party. Kay kung ang SPA dili notaryado man pananglitan, invalido gyapon kana kay ang SPA og dili notaryado ang iyahang effectivity or validity, ang applicability sa mao nga SPA lies only to 2 person. Katong principal o katong agent. Sila ra. Pero kung ingon nimo nga naa ko SPA nya ipakita nimo na ngadto sa nangutana unya dili notaryado, dili obligasyon sa nangutana og doon na ka ba SPA pagrespeto niya na tungod kay dili ka na siya public document. Okay, sige. Salamat, no? Lain nga pangutana atong ako lang ni sublion, okay? Aron nga dili ta ma-misunderstood, no? Ang otorisado nga makabaligya sa yuta maora ang tag-iya. Okay? Mahimo nga ang tag-iya dili makabaligya, pwede siya magsugo og laing tao pero dunay special power of attorney nga notaryado. Ingon na nakasimple. Panalitan katong namatay nga giingon nimo. Naa si SPA gikan si mong lula. Question: does the sale between that person nga gikuha na ni Lord o kanang mga namuyo diha sa mao nga property valid ba? The answer is yes. Pero kung wala na, invalid ang mao nga pagbaligya. Pero dili kita unilaterally makadesider nga invalido. You have to go to court. You ask the order from the court nga kini nga sale is invalid. All right, next question. Kajut lang ha. Si Ma'am Faye, si Junjun Makas na ako'y pangutana Sir Frank Nona Veritas. Panalitan magbahinay na sayuta, sir. Unya nagbahin na ang mga magsuon og naay usa ka igsuon nga patay na pero naay usa siya ka anak. Paabot pa ba ni pasabot ba ni maski patay ano ba to kay Seymour man, maski patay na ang usa ka igsuon nga mabahinan, ang anak ani same amount gihapon iyang madawatan sama sa kantidad nga madawat siyang uyuan nga buhi pa. The answer is yes. Parihara. Oo. Kung namatay man unya na ay mga anak, by representation sila mahimong usa ka sumusunod. Ang kinamagulangan, mao mo gina usually kuan nga ati-ati ko nila mag-attend sa meeting, ati kabahin sa etc. Yung anak may kasagaran. Alright. Nagbinihay-nay na ang mga igsuon. Ang usa sa mga igsuon namatay. So ang anak mo ay mag-represent. By law of representation, siya gi-recognize nga usa ka heredero. Pag uli nito dito sa ilang balay, ang anak or pag-ubang ko na bahinan, iyang bahinan sad ang mga igsuon. Bahinan, kay sila mga heredero man. Iyon na lang siya kasimple. Kuha ninyo, kaya ang pauta na kabahin man sa igsuon na mata niya doon na anak. Ang anak makasunod. Pwede siya makasunod na John. Okay.
O si Rosindo Dahan, present, Professor. Dahan, apelido. Ingon piya, Sir Frank, ana lang kog, naalang ko'y pangutana, unsay kalainan sa market value o zonal value. Oo. Kining kining market value mao ni ang cost sa tag-iya sa yuta nga gusto niya ibaligya. Di ba say ang market value maingon sila nga mao ni taas ning market value na mo nang gusto sa seller. Kana siya. Usually mahitabo ni ang market value diha mismo sa pag-expropriate sa luna sa yuta. Nga mudiman sila nga ang among presyo ra ba dinhi sir, ang among market value dako-dako mao niyo. Munang gusto nila may tabo. Ang zonal value dili ta kabuot kay ang nagdeterminar na ang BIR. Ang BIR Regional Director i-zonify niya ang iyahang district panalitan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Naibaw ba mo nga halos tanang kadaplinan o kasuokan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro naa nay zonal value. Panalitan magiskot ka og lapasan, naa sila'y respective nga zonal value og pila ang mahimo nato nga mabaligya ngadto sa tao og paliton silbi. Mura man na ang diferensya. Lain po tong assessed value. Kay katong assessed value mao nang pinubre nga assessment gikan mismo sa Assessor's Office. Kay mo man ang basihan sa real estate tax. Di ba magbayad ta kada tuig og real estate tax? Ang kabasihanan sa pagbayad nato diha sa Treasurer's Office mao ang assessed value. Ang assessed value mao na ang resulta sa every 3 years nga reassessment sa mga property, atong mga property diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit, panalitan din sa ato sa dakbayan. Kung nag-reassess sila every 3 years, so ang pinakaulahi nga assess value maotoy basihan sa pag-assist nila og pilang imong obligasyon nga barunon nga buhis paingon din sa syudad sa Cagayan de Oro resulta sa assessment gikan mismo sa Assessor's Office. Na market value, assess value, zonal value, value na lagi na. Oo. Okay, I hope nakuha nimo ang at least na akanay idea, no? Sige, salamat sa atong mga suki nga mga tigpaminaw, si Rosindo Dahan. Diyot lang ha. Tanawon sa nako og naabay laing pangutana diri sa 0926. Ako na nang katong nga ganina nga lula ang tag-iya, ako nang i-delete ha. Kadyo kay ni apay na may message ka sulod. So ni dili igunsa sa akong lula sir. Hala, outsider gyud. Wala SPA. Ma-invalidate. Dako kay nga chance. Baliwalay nada ang sale. Dili to maklaim nga ila. Ako sigurado ko as of this moment, dili pa ni siya titulado nga yuta. Kay kung titulado pa ni nga yuta, nautingkay na kini sa dugay-dugay na nga panahon, dili lang karong panahon na. Okay, kinanglaman ta og tax declaration. Sa pinalitay pagbaligay sa yuta, kung dili nimo mapresentar, more or less na ay tax declaration. Nalae ngalan nakabutang dito. Unya ang seller lahi og dagway. Sir di sa ta makapangutana. So gamay lang ning gasto, no? Gamay lang ning gasto. Ipagi ni sa barangay dayong file ta og kaso sa korte. Ang atong ikaso nini unlawful detainer or trespassing pwede. Trespassing criminal in nature. Pero mao lagi to ang mga supporting documents nga ato god nga tuyo pagpamatuod nga ato gini. Okay?
So nga kung gisuggest na ko kaganina na atay certificate of title ngalan ni Lula, naay tax declaration ngalan ni Lula og mga receipts, resibo sa pagbayad og buhis sa pagpamatuod nga kang Lula gyud ni. Nana ba? Unsa di ka? Diba? Klaro kay na ha? Sige. Yut lang. Dili igunsa sa akong Lula. Naminaw gyud siya, no? Yut lang ha. Noda Veritas, good PM Sir Frank, ang municipal assessor aduna bay obligasyon kay gipulihan man ang among lot number. Mao gyapon kabalik-balik yang concern no. Oo. Basig wa siya makadungog na tumiyagi. Lot number ug nabalhin man sa lahi nga barangay kay murag dunay anomalya man sir. Kay ngano man nga og gibag-o nila sir ang among lote lot number nga wala kami pahibaluan. Ilang gibag-o ang among lot number. Asa man ako makomplain ni Sir Frank. Nag-verify ko sa municipal assessor og lahi na ang akong nakapangalan. Ang nakapangalan sa amo ang original lot number. Sir, from 7821 kami ang tangiya gipulihan nila sa lot number 7826 questionably og ang amo nga lot number lahi na ang nakapangalan. Dili na kami Sir Frank. What shall I do? Ako na ning gisulti no. Kadiyot lang. Wa ka di kadungog na ito. Katong naisgutan ako ni Primero Sir. Na-delete ko na rabay. Ako lang tanaw ng pizza ba sa pagpadala. Kay murag bag-o magud ni. Mining karong adlaw. Just to review no. Singon ni nga sitwasyon. Ano maluso kini? Unya, gaduda ko nga dunay conspiracy between the assessor and the inducer to commit a crime. Kinsa man ni sila? Naay mga influensyado nga mga tao, panalitan ako, influensyado nga tao, mga amigo ko og assessors, mayon tagko assessor's office, tao in charge sa assessor's office. Okay. Ako ding ingnon nga bayaran ti ka. Na ako yuta kursonada nga naa diha. Pulihi ka na og kaning tax declaration, lot number sa tax declaration aron maako na. Ako na'y bahala pagpatitulo sa yuta. Mao na ang mga modus. Siya ay bahala sa pagpatitulo sa yuta. Nangilog siya sa lot number. Nangilog siya. Unya, natingalan na lang katong original nga tag-iya nga na bago yan numero. Unya, dili pag yun diha nga dapit. Kini sila part, mga influensyado nga maka-afford og bayad, nga adto pangunayan nila sa Metro Manila, sa main office, pag magic aron maisyuhan og titulo. Naitabo na dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. I think last year. Dunay usa ka kaso dinhi, dunay usa ka kaso last year naitabo dinhi. Nga natingalan na lang sila. Kay tuan nay tao didto, nga wa sila kaila sukad-masukad, nagdaladala na og document, certificate of title, nga kanang ilang gipuy-an uban sa mga silingan dili na ila kay natituluhan sa laing tao. Tingala kay sila. So dunay magic na unsay imong nangutanak unsay buhaton, filean ninyo na og kaso. Administrative o criminal falsification. Kay gi-falsify niya ang document nga naa sa assessor's office. Grave abuse or grave misconduct ang nabuhat sa maong assessor, filean ka na siya og kaso sa Civil Service Commission. Filean po na siya og kaso sa national office na about sa assessment. So kana lang, kung argebyado ka, patagman ni sila. Kaya nabala ka ko part nga daghanaw niya mag-angkon-angkon diya sa mga yutas daplin nga mga bag-ong dagway nga wa gid sila makapuyo sukad kanadto. Natsambahan o gipatsamba lang diya mismo sa mga assessor's office nga gimagic ang mga lot number sa mao nga yuta. Mao na ning nga kaso. Tinud-an
Tinud sa pagpamatuod. Saan naman naman kay mga file nimo sa imuhang tax declaration. Pagbayad nimo buhis, tuwa dito nakamarka ang pagbayad nimo buhis, same tax declaration number. Di ka maglisod sa pag-prove. Di ka maglisod. Ang maproblemahan ini kadtong imong isumbong ang assessor's office, ang in charge. Buhatan nga ni ba? Kay gusto ko nga dunay mga empleyado sa gobyerno nga mga bagga og dagway nga matagamba. Madisiplina pud nato na at the same time. All right, sige. Si Oliver Noda Veritas, additional sa akong pangutana, Sir Frank, panalitan magpatambag lang ko sa private attorney bahin sa land dispute sa mga magsuon. Pila ka bayad maski magpatambag lang, pinaka-minimum nila nga bayad. Depende, doon ay mga abogado nga mangutana lang sa mga pamaagi, no? Tiway. Naiuban nga sitsitan ka sa ilang sekretary. Kakajut lang, sir. Unsa man kining consultation fees. Di ka kagawas. Oo, unya nakagawas ka na. Katong ilang driver, sir, kining kuan mga mauna na abogado nga mga tarong og buotan pro bono ang serbisyo, walay bayad. Sige. Unsa may imong problema sa yuta be? Ikaw ba mangiulawon ka nga magsulti? Estudyante ka ba nato dinhi sa Noda Veritas? O pila kang bayad maski magpatambag lang, pinaka-minimum nila nga bayad. Consultation gamay raman. Naiuban mangayo lag 1,000. Ako sa private attorney bahin lang sa land dispute sa mga igsoon. Land dispute sa mga igsoon? Common kani nga mga problema, pero sayo na ang solusyon na sukod. Aron nga wala na land dispute, aron ang iya aron ang matagtag iya nga beneficiary silbi sa bahin siya mismo na usa sa mga igsoon, iyang ipasukod aron dunay respective nga technical description o niya iyang patituluhan ubos siyang pangalan. Awa na ergebyado na ngano man kay ang ubang igsoon mao man pud ang ilang pagabuhaton. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Diri sa Pikas, tanaw na to. Sige, September Virgo. Sir Frank, sikat ba ni si Atty. Bono Odasa atong panahon 80? Labi-labi ka sikat. Ideas moves mountain. Tiyo mo na, ang ideas kuno makapalihok sa kabukiran. Ngiling gini siya si Atty. Bono Odasa. May laki ni siyang abogado pero ga-practice dito sa Manila. Wala na mag-practice din sa ato sa Cagayan de Oro. May edad na sab ni siya karon. May edad. Usa ni sa mga articulate nga abogado in the history lugar sa law nga profession. Dili maisip na ko ni nga di kampanilya. Kini siya. Alright, nahimuot ko niya ni ini kay one time nahimuot na siyang board of directors sa San Miguel Corporation panahon ni Cory. I-appoint siya. Waabtig tuig nag-resign siya. After the appointment nakita mi uban sa akong amigo. Iya man close kayo. Di ko langan lang ang tao. Ingon siya nga among ititayawan ako magbugnag ya atong simod ni kanunay di ay kay Magnolia, part of the San Miguel. So, sige tang ice cream nini. Siya, di mga ningay kumkaw ice cream. Ingon niya, no? Niya, pakita pa siya itong sapatos nga niak-ak ng lapalapa. Siya, way nada. Ni-resign siya before mag 1 year. Kanabang sumhanon kaya siya ba? Niya, himuon siya nga Associate Justice sa Supreme Court. At that time, may dungog-dungog. Wapa niya dawata. Ako pa to, gidawat ko to. Kanto siya. Anyway, padayon ta din sa atong pagpadaguban.
Asa naman tong akong bahaw nga bag-o mo gani unahon na to tong bahaw nga pangutana. Okay, di ara gichikan ko na lagi. Ang isa wala. Unsaon nako pagbawi Sir Frank kung ang yuta natituluhan sa pangalan sa laing tao sa laktod gifake. Oy, mamao ni ka ganina. O, di ba? Pero namatay na ang gabaligya. Gifake Selby. Gifake ni Selby. Halos magkamao-mao ang maong sitwasyon. Mao ni ang magakaitabo, no? Narehistro na imong yuta. Alright. Ang balaod diha na may role of indivisibility sa Turin's title. Unsa man ning role of indivisibility ubos sa Turin's title law nga ang nag-implementar niini mao ang Registry of Deeds. Kon ang imo pag-secure sa Certificate of Title minaldito gipagi sa maro-maro, there is fraud nga nitabo. O gumikan sa minaldito nga pamaagi na rehistro ang mao nga luna siyuta ubos sa imong pangalan. Pinagi sa minaro nga mga approach. Fraud ang bot ipasabot. Okay. Nagingon ang Torrens System Law. If you are able to secure a certificate of title by means of fraud, the aggrieved party, kato arkibyado, can contest and question the certificate of title because of the fact nga ang iyang pag-secure minaldito naay gi-fake, naay mga papilis nga buhat-buhatan niya para makonbinser siguro ang ROD nga matransfer so dunay maro-maro nga nitabo. Kung dunay maro-maro nga nitabo, ang rule of indivisibility, no? Dili siya ma-apply. Kay ginahitabo man nga natituluhan among yuta pinaagi sa maro-maro. Kuha nimo. So, doon na siya 2 years to contest. Na nang maong titulo sa yuta, nga nabalhin ang pangalan, ngadto na kaniya, pinagi sa maro-maro. Na ay 2 years. But the general rule is this. Nga, kung marehistro na ang maong luna sa yuta, ubos sa imong pangalan, that is already beyond question. Mao kana ang balaod sa atong Torrens System Law. Nga dili na siya basta-basta nga ma-question, ma-contest nimo, ingon na magakaso, kasuhon nimo, no. First, you have to prove nga kini pagremedyo sa mga certificate of title, tinikas kini maro-maro nga style. So, imo nang i-contest nimo. Taas ang proseso. Ang balaod magatugot, ilabi na kung dunay clear and convincing evidence nga nagapamatuod nga ang pagkuha o pag-secure sa certificate of title na tinud-an nga maro-maro di ay. So dawaton ka na siya. Daghang makapaagi karo kana ding mga multiple cell kanang double cell. Sagol man na maruma. Sagol man na marumaro. Ano man? Kay di maro-maro kanang ingon nga akong kwaon ang certificate of title siya. Oo, ihatod na mo ugma. Nana ba? Unya wa gid mahatod. Follow up na sad. Ako nang gitext nga sa ihatod dia sa inyong balay. Unya wala gyapon dili lugar na marumaro. Di ba? Ingon na. Tinod man nga once na akay titulo indivisible na. Dili na pwede nga tayog nato ang pinakalintunganay sa katuyuan sa certificate of title. Dili na siya basta-basta except kung doon ay maro-maro nga gakahitabo. Okay, sige. Pwede na kadyotang ha.
ni ay pangutana gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Motoblag. No da Veritas, ako pangutana sir, unsay pwede nako buhaton? Ang tubig nga gikan sa amo ang silingan, diri man moagi sa among garden o gakos ni siya o pagbaha, unsay pwede nako buhaton ani kay wala naman daw kalutsan ang tubig gikan sa ilang lababo. Apuriso kay ni. Ibarangay sa nato ni. Ibarangay sa nato. Dili ni pwede madiretso sa o gusto nimo magakasukaso ipagi sa ni sa barangay. Dili ni pwede, no? Inyo man kini para nako panglupig man ni, no? Panlupig man ni. Ang imong katungod nalapasan na, nayatakan na, natumba na. And therefore, they are answerable of the damage or damages. A person who steps another person, meaning his right, being a human being, is answerable. Kay nalapasan man ang iyahang katungod. Diba? Tiyaw mo na ito ipaagi kay walay ka kalutsan. Di mo na problema ninyo. And he has to pay the damages for that. Amo nang imong ireklamo dito sa barangay. Okay, Laila Lynn Aguila Vallejos. It's a big idea nga magpa-advise kang Sir Frank kay sa mangita pag-abogado. Just saying. Good afternoon, Radyo Ultra, and to you, Sir Frank. It's been a while. Lagi, karon pa ko nakabantay nga nibalik ka dire. Nibalik ka dire. Lagi. Sige, salamat kay Laila Lynn Aguila Vallejos. Wala kay, insakto mo nang gi-suggest ni Laila Lynn. Kay kung maadto ka, na may mga, sige lang, unethical masagayo nga puhalanta mo, no? Kay basin og inyo yung gusto, bahala na mo. Okay, sige. Kadyot lang ha. Sa paninglaing pangutana, kahoy nakaabot sa pikas nga bahin. Kabayin sa mangga. Ang mangga gapangatagak ngadto sa lain nga property. Still to be owned by the owner. Kadyot lang ato ni klarohon. Nakadumdum ko outline ni nga pagkasuwat. Ako'y gasuwat nini nga di ko kabasa gani. Doon ay nagaduol nako. Ambot mao ba niya? Doon ay nagapasabot nako nga Sir Frank, mangga. Nako sa tanan gyud ang sagad ako madungog mangga wa gini walay rambutan, wala nagyoy star apple. Ang iyang problema mo ni maiya ba kuno ang mga bunga sa mangga nga nagdunghayop sa ilang atop. Maila, amot ipasabot nga doon ay punuan sa mangga tuwa dito spikas. Unya dayon, gikural, unya ang sanga sa mangga, nagdungahayop dito silang atop, daghang nga mga bunga. Gusto nila kuhaon ang maong mga bunga nga nagbitay pa. Ang pautana, balido ba? Sakto ba ang pagabuhato nila nga kuhaon nila ang maong bunga nga nagkumbitay, nagdunghayop dito silang atop, kay mga tagak siguro mabalaka sila basen ang tagok mo tapot dito sa atop sa ilahang balay. Ang tubag dili pwede. Ato ning klarohon na kay common problem ni abot ni sa mga barangay nga label part. Kanang mga mangga nga nagbitay-bitay diha, sukad siyang pagkatoy-toy o hapit na siya mapupo, pero gakabayo dito sa lain nga perimeter, sa lain nga area. Pwede ba ka na mapupo, pangunayan og pupo, harvest, dito sa nakatungod, meaning dito na sa pikas koral, ang tubag dili pwede. Ano man, tungod kay ang tag-iya na maupagyapon katong dito sa pikas. Natay prinsipyo sa balaod nga nag-ingon, the principal
owns the accessories. Ang principal na mao gutong kinitibuk ang punuan sa mangga. Na ay mga sanga-sanga nga namunga, kana siya mo'y accessories. Applying that principle owns the accessories. Nga sa ato pa, kay tuwa man ni tubo sa pikas, siya gyapoy tag-iya, kay wa pa man mapupo ang maong bunga. Pwede ba na ipaputol? Why not? Istorya lang. Dili paguso nga pag-istorya nga, gusto na kogma, ibo na putlon sa kaskay, kung nakadagot ka na sa kong ayaw, kalma lang. Diplomasya nga pag-approach. Kung dili man siya magpatuo, paibaon ni mong barangay kapitan, kap mo ng sitwasyon, gingnan ko na siya, putlon ko na. Ako na magputol, kaya nakaibaon naman siya. Buhata, putla. Total nakaibaon naman siya. Pero dili summary ang pagputol. Pagtanaw nimo nga nagdunghayop na, no? Ang sanga paingon dito sa pikas nga lagwarta. Putol. Ayaw kay maaway na. Kay sila pa may tag-iyan na. Who knows? Kinsa na sayod. Nga sila na'y kumpayot na ng mga sanga sa mangga, nya sila na'y mangunay pagputol. Diwa ka pa mahago. Di ba? Di ba na to ha? Kung naa pa ang bunga, naka-attach dito mismo sa maong mga saga-saga. Kuha ninyo, nga gipanag-iya. Ibutang tala si letter A. Siya mo'y tag-iya, si A mo'y tag-iya. Siya ay nagtanom, namunga ang mangga. Nidako ang mangga, namunga, so gadunghayop na dito sa pikas ang mangga ni A. Argibyado si B, iyang silingan. Gusto niya nga i-harvest ang maong mangga kay naulit kay siya. Dili na siya pwede nga hilabtan ni B. Ang maghilabot na ang A lang gyapon kay siya may tag-iya. Pero kung motagak na ang mangga, no? Nagligid-ligid na dito sa tugkaran. Ang uban ni dagan ang mangga pang ospita. Nidagan ang mangga dito sa gilubluban sa baboy nga nagtuna. Inyo na kana kanitagak na. Dili na kana kang A, kundili adto na sa B. Alright. I-appeal ko lang ni ha kay kini informative gid kayo ni nga sana kanang pamalaod, balaod part. Ang pagtanom nato og punuan sa kahoy diha mismo sa perimeter line should be and must be 2 meters away from the boundary. And that is the rule under our civil code. Nga naman, gipangandama na part, kay kung atong ibutan na gyud sa coral pidpid, dabi ang gamot ni ana, mulikwad na pagpaingon dito kambi. So maaway. So ato nang ipaatras 2 meters. Buhag akong panalitan mo gimaw tong mga dagkong gamot sa punuan sa kahoy nga iya kambi. Dili makabalda sa coral o dili mo kamang pagpaingon dito sulod sa lagwerta ni B. Nga maulit siya. Kay niliki na ang yang simento etc. maaway. So ang rule mao nga it should be 2 meters away from the perimeter line. Kana ato nang timanan para sa karon ha, kani nga tong mga kaigsunan. Sa bukid, pwede mo mag-observe ng role, pwedeng inatuon lang kamuragoy gapuyo diha. O gakural ka karon nga igo lang nimo pero ang sikbit nga mga area imo mangyapo na no cause for alarm for that. Pero kini ni ani sagad biso kita dinhi sa ato sa Cagayan de Oro. Naay mga batasan sa ato mga silingan nga Burkinto nga mong pa imong pagkakita part maning kalibutan na gikan ni balhin og puyo nga galutaw ang tingog mabuntag maudto og gabi tagaw-taw kanunay ay lain na. Makakasilingan kag ingonana mura og magpanik ka. Magpanik pag yun Bitaw mo nang magkakitabo.
So ayo pa dagandagan atong nahisgot karong hapuna gikan ni Rosindo Dahan Ultra Frank kung magbaligya ta og yuta unsa magyud ang sundon market value or zonal value. Abi nimo, there is no hard and fast rule ilabi na kung magbaligya ta na Sir Sindo. Oo, sabot man gud ni. Depende man gud ni. Okay lang na kana bitaw ingon nga zonal or market value, okay lang na applicable na sagad sa mga transaction gobyerno ang ato ang gikaatbang. Pero kung panalitan si Manny Villar mo'y magpalit sa atong yuta, si Manny Pangilinan mo'y magpalit sa atong yuta, oy, usakay man putas panahon maingon din ta nga abi nimo Mr. Villar kini nga yuta panahon pa ni sa akong mga katigulangan. May sentimental value ang dating sa iyahang pagsulti. So, naana din sa noon na ni Manny Villar nga kini mahal-mahal gyud. So, depende na sa arrangement. Depende na din na sa arrangement. Sabot-sabot. Mo ni akong ma-afford. No? Kay mo nang imong pagtuo, market value sa yuta. Diba? Og dawato na, okay. Kung dili, bahala ka na may uban nga di po ingong magdali-dali. Kay mabot ang panahon, ang value na musaka. Pareha panalitan na ng mga property diya sa Gardens of Portico. Iyan na sa mga Villar. Kaya na to, barato kaya na. Karon tang mahala na. Makadima naman sila. Gabi lang ko na kaybaw na. Nga mahal ko no ang binaligya ay. Bisag asa man karon mahal. Nga naman, kay mo increase man ang iyang market value. Gumikan lagi kay sikbit-sikbit na imong subdivision, ikaw na kanadto to kadili kanang Buena Vida. Kanang Buena Vida ba entrada sa property nila ni Manny Villar, no? Kanang daghan sikit-sikit man ang mga subdivision pero as ihol ang tag-iyan na Manny Villar. Ang primero nga property diha nga gi-develop niya La Buena Vida. Abi nimo pila ang palit diha or pila ang akong laging usa sa mga amigo nakasapi kay nag-squat man siya. Kay kanang property dia alienable disposable public land. So squat siya. Gibitar gud ko nga suon magkakuan ta man kana mo kini. Pastilan chambag gyud ka ito niya. Wadang tig 2 ka tuig na siguro nahalin ang yuta ang nakapalit La Buena Vida Villar. Wa kay say puhunan ang iha mantinilag kural alambre nga putol didto nya sumpay na sa lain nga klaseng alambre putol ba nakasapi siya. Unya wa na siya set sa price. Ingon siya nga pila bi presyo to speakers pagpalit mo na amara po ni ako ibaligya una-una niya wam sa kuy puhunan. Palit barato. Siguro tag 30 pesos per square meter. Karon millions. Bitaw no? Adjot lang ha. Salamat Sir Frank. Satisfied ko sa imong paliwanag. Matud pa ni Sir Sindo. Sige, salamat kayo. Thank you. Makagada gapuyo Mr. Sindo. Mag-o ka no? So far mo murag bag-o ni siya. Ang bag-o din ni si Laila Lynn Aguila Valijos. Murag sa katuig na siguro ni siya nga wa padangat og tampo dinhi or nagasuki. Kini para ni sa atong special class sa Noda Veritas ha. Libre kamo magpadangat sa inyong mga pangutana. Paningkamutan ako nga matubag po ang inyong tanan nga mga pangutana dinhi sa atong nga pagpadangan sa atong tulumanon. Adjot ha. Manani katong mahitungod sa kahoy. I hope clear kita kabahin sa kahoy. Ay murag dunay nang utanan ng kunana mga 2 months ago siguro to. Di ko lang madunduman og kinsay ga pangutana kahoy ga putong iya ha.
o kahoy. Kini bang gamot damaging man ni kaayo. And please take note ha, 2 meters gikan sa kural ninyo. Walay kural, gumika sa inyong boundary. Araw nga kung mubusikad ang gamot, dili siya makahasol ngadto mismo sa silingan. Ako, biktima ko ni Bart, pero ako ang pong kahoy ra. Mangga. Tindahan simento sa akong anak. Tuan na ni sakan ang libil sa ni sakan na ang libil sa salog. Unya ako, kay bawag ko, pagkurat-kurat din ko. Ano man eh? Sa gamot man na pa. Hilom-hilom din ko, kay basin og mag-insister ipaputol ba? Nya may rabang mo kaog mangga og naa na. Mangayo pagbahin sa halin. No? Lami, tamis ang akong mangga. Pasigarbo ko na. Di ko maingon nga nang hinambog tenood yun na. Imagine ni mo part, nakapaharbis ko diha 18 ka boxes sa mangga. Ipalit daan. Yan na alog jeep. Sila pa harvest. Ako gahangad-hangad lang ko. Ako gabantayan nga wa bay gakaon dito sa taas kay basta makaalakan si tawag 1 kilo nini. Pudagang buak, mga usik. Hatag na ko sila ha. Ambi nang halin. Nahalinan ko ni anto og mga 14 or 15,000. Amo na lagi ka ng gamot lagi nga. Musaka ang libil na. Sige pa dungog-dungog. Karon kay ewan naman sa mamunga. Pero sunod semana siguro busugod na pud siguro nigbulak. Padungog-dungog nga. Ang gamot yun. May gini siya putlon. So naputol pero dili gamot. Pipila ka nga sa kahoy sa mangga paputol to nako para mo hayag-hayag lugar ba. Karon tan-aw nako nga nugon magyud kaayo ni oy. Sige lang. Ang Diyos na lang tanan ang magbuot nini. Di ba? Kay basin dig maluyahan tong gamot sa lamyutan siya nga sos. Ang tag-iyara bagay nini buutan nga tao. Ang sa ka. Oy, slide atong number, no? 534 ko no ni gawas, ang ato 634. Okay? Wan ay tigong panadugoras din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Kadyot lang ha, ang ato ang silang Oliver, no, additional sa kupautan na Sir Frank, panalitan magpatambag lang ko sa private attorney bahin sa Manani, no? Kadyot lang ha. Rosindo dahan din ni ang pinakakatapusan dugay nako nga tigpaminaw nimo karon pa lang ko nag-apil. Okay. Silay Lalin Aguila Baliho, Sir Frank, dili pud usa ka tuig oy. Argibyado buwan lang man gahands-on manggug ko sa akong work arts. Okay. Teacher ka, ma'am? Sige, please go ahead. All right, sige, thank you nga may gigahin ka pang oras diri kanato, ha? Sige, thank you so much sa tanan o katong nagpadala na kong pagkaon. Salamat kaayo, no? O gamo lagi na pagpaybalo o 15 tag-iya kay murag nabitaan ko. Ikaw mo'y kuano niya ako kailan ninyo, ha? Sige, thank you so much. O Miyerkules pohon, pizza 4 nining buwan sa Oktubre, gihapon ang ato special class magpadayon sa Nuda Veritas. Sangan sa tungkuyog karong hapuna, kadyot ako sang basahon ang ilisgutanan ng importante. Ang isgutanan ng importante ni ma'am karong alas 6 ang takna sa kagabion part maoning musunod paminaw og maayo sa programang Kalipay nga Mulahutay. Pinagi sa kasakit, gibubo sa Ginoo ang iyang gugma sa atong kasing-kasing. Akong balikon, pinaagi sa kasakit, gibubo sa Ginoo ang iyang gugma sa atong kasing-kasing. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra uban ni Ma'am Girlie. Sanga sa tungkuyog karapuna, Ricky Langga, kami moingon, ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Maayong hapon. Hikalimti ayaw.